Electric car. First time po namin nakasakay ng electric car, no? Para malaman namin kung ano yung performance. Aakyat kami doon sa unahan kung gaano kalakas ng makina nito. Ito po yung makikita sa monitoring at pati yung kanyang rate kung magkakano. Yan, tumatakbo na po kami. Dapat kailangan dito yung battery na deep cycle klaseng battery, hindi yung ordinaryong battery na ginagamit natin doon sa mga truck or yung mga karaniwang ginagamit na battery mula doon sa ating di gasolinang sasakyan. Ibig sabihin po nito, malakas dapat yung battery. Hindi ko lang alam kung ilang ampere hours yung kanilang battery, pero isa lang nasisiguro ko diyan, kailangan diyan siguro nakasirit para upang mataas yung kanyang voltahe at nang sa ganoon ang amperahe na kailangan ay maliit lamang. Pagka ganoon ang nangyayari sa supply ng kuryente doon sa ating direct current, pag nilakihan mo kasi yung voltahe ng supply, liliit din yung kailangang mga magnetic wire doon sa ating motor at nang hindi maging bulky sa ating sasakyan. Okay, ito na, masusubukan natin yung lakas ng electric car. Packet po yan, mga almost siguro nasa 18 degrees ang inclination ng daanan. Ayan, parang gasolina din pala eh, oh. Ang bilis. Oh, kita niyo na. Oh. So, ang kalaban lang dito kung kailan malulobat, kailangan babantayan mo talaga na hindi siya malubat bago pa man din na mag-recharge kayo ng inyong battery dito sa ating sinasakyan na electric car. Okay. Nakikita yung pag tuwing lumiliko, kanan. Kanan. So, kitang-kita po, pati likuran ng kotse, alam mo yung dinadaanan, kung ano yung nakasunod. So, hindi siya masyadong tagtag pa. Pagka comfort mode yung nakalagay, hindi matagtag sa mga lubak-lubak eh. Mga total distance 2.7 kilometer po yung distance. At bayad kami ng 95. 95 only. Okay. Rato na tayo.